Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Nakatira kami sa isang bundok na matatagpuan sa silangang bahagi ng Kabisayaan, pero hindi ko na lamang babanggitin ang lugar. Hindi ko makakalimutan ang karanasang ito. Maraming salamat po sa pagkakatawan at sisimulan ko na ang kwento. Hindi pa man ako pinapanganak ay meron nang nagaganap na kababalagan sa aming sakahan. At ayon kay Lolo, ilang beses na siyang nagkaroon ng karanasan doon. Hindi rin ako nakaligtas, ganun din ang aming mga tauhan na nagtatrabaho doon. Isang umaga, sa aking paggising, ay agad akong tumungo sa pagkainan para kumain ng agahan. Nay, Tay, Lo, kumain na ba kayo? Pasigaw na sabi ko sa pag-aakalang nandoon pa sila sa bahay. Subalit walang sumasagot, kaya inisip ko na baka nasa sakahan ng mga ito. Tumungo pa ako sa kwarto ng aking ate at nakita kong nakalakpang pinto at ang ibig sabihin ay tulog pa ito. Sa kalagitnaan naman ng aking pagkain ay meron akong nakitang taong nakatayo sa labas ng aming bakuran habang nakatingin sa aking kinaroroonan. Naisipan ko namang puntahan ito para tanungin kung meron ba siyang kailangan. Magandang umaga po. Ano po yung maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ko sa kanya, pero natagalan pa bago ito sumagot. Tinitigan pa niya ako ng matagal hanggang sa binanggit niya ang pangalan ng aking lolo at itinuro ang bahagi na kung saan naroroon ang sakahan. Si Lolo? Hinahanap niyo ba si Lolo? Tanong ko pa sa kanya, pero hindi man lang ito sumagot o kahit tumango man lang. Kaya talagang nagtataka ako. Napagpasyan ko naman na tumungo sa sakahan kasi baka hinahanap nga niya ito. At sa pagdating ko doon, ay nakita ko ang dalawang tauhan namin na nakatayo sa ilalim ng isang puno na nasa gitna ng pilapil. Nakita ko rin na merong taong nakahiga at parang kinakausap nila ito, kaya agad na akong tumakbo papunta doon. Sa pagdating ko naman, ay napagtanto ko na si Lolo ang taong nakahiga. Oh, Lo, ano pong nangyari? Tanong ko sa aming mga tauhan na tawagin nating Mang Andres at Mang Ernesto. Bigla na lang siyang bumagsak. Mabuti na lang at malapit si Andres sa kanya. Kaya agad niya itong binuhat papunta dito. Sabi naman ni Mang Ernesto, dalhin na po natin sa bahay pagamutan. Sagot ko naman, pero hinawakan ako ng aking lolo at sinabihan na wag na. Yan din ang sabi niya sa amin. Sinubukan namin siyang buhatin pero nagpupumiglas ito. Hindi ko nga maintindihan. Sabi naman ni Mang Andres, kaya napakamot ako sa mga sandaling ito. Nakita naman namin si Lolo na patingin-tingin sa paligid ng kanyang sakahan na tila ba meron siyang nakikita. Ang dami pala nila dito. Totoo nga mga kwento-kwento. Kaya pala masagana ang ating mga ani at hindi man lang tayo tinatamaan ng baha dito. Apo, kung mawawala man ako, wag na wag niyong ibenta ang aking sakahan. Sabi ng aking lolo
at bigla na lang itong nangisay. Agad naman namin siyang binuhat, pero hindi pa man kami nakakalabas ng sakahan ay alam kong wala ng buhay si Lolo. Pero inisip ko naman na kaya pa itong maagapan sa bahay paggamutan, kaya dinala pa namin siya doon. Subalit, idineklara itong dead on arrival. Magmula din noon ay hindi na mawala sa aking isipan ang matandang lalaki na pumunta sa bahay noong umagang iyon. Inisip ko rin na hindi siya normal na tao at gusto lang niyang ipaalam sa akin na merong nangyaring kakaiba kay Lolo o masama. Agad ko namang hinanap si nanay at tatay sa umagang ito. Nalaman ko naman na tumungo pala sila sa bayan para bumili ng mga pagkain ng aming mga tauhan at nagulantang naman sila sa mga nangyari. Agad ko namang sinabi ang huling habili ng aking lolo at patango-tango naman si nanay at tatay. Meron namang kinuwento sa amin si Mang Andres at Mang Ernesto. Bago pa man daw matumba si Lolo ay umihip daw ang malakas na hangin. Napakalamig nito dahilan upang manindig ang kanilang mga balahibo. Pakiramdam daw nila ay napapaligiran sila ng maraming tao. Nakarinig din daw sila ng mga boses na tila ba merong nag-uusapan at saka nawala din naman. Kakaiba daw ang mga sandaling iyon. Nang maiburol na ang aking lolo, tuwing gabi meron talagang nagpaparamdam sa amin. Nung una ay hindi pa namin alam kung aswang nga ba ito o hindi, kasi puro tunog lang naman ang kanyang ginagawa. Pero habang tumatagal, ay palala ng palala ang mga pagpaparamdam. Isang madaling araw, habang ako ay nagliligpit ng mga gamit, ay nagsabi si nanay na matulog na daw ako. Puyat na rin ako sa mga sandaling ito. At sabi ko, tatapusin ko muna ang aking ginagawa at saka papasok na ako sa loob ng kwarto. Wala na ring ibang tao doon bukod sa amin. Si Mang Andres at Mang Ernesto naman ay nakahiga na rin sa mahabang upuan at tulog na ang mga ito. Pagkatapos ko namang ligpitin ang mga gamit, ay merong dumating. Isang pamilya at nakasuot sila ng magagarang damit. Matatangkad, mapuputi at talagang mga mistiso at mistisa. Agad ko namang ginising ang aming mga tauhan at tinawag ko naman si nanay at tatay kasi meron ngang bisita. Nagtataka naman ako kasi madaling araw na tapos ganito pa ang kanilang pormahan. Parang pinaghandaan. Agad naman silang pumasok sa loob ng aming bakuran at sinalubong naman sila ng aking nanay at tatay. Pero nakita namin na nakangiti lamang ang mga ito at hindi man lang sila nagsasalita. Agad naman silang tumungo sa bahagi na kung saan naroroon ang kabaong at inisip naman namin na baka kakilala sila ng aking lolo. Kaya hindi na kami nagtanong pa sa mga ito. Si nanay at tatay noon ay dali-daling naganda ng mga pagkain. Natataranta sila kasi napaka-formal ng pamilyang ito. At mapapasabi ka na talagang mayaman at hindi basta-basta kung pagbabasehan ng kanilang kasuotan. Subalit makalipas lang ang mahigit 10 minuto ay nagsimula silang maglakad palabas ng aming bakuran. Ilang beses naman silang tinawag ng aking nanay na kumain muna. Pero hindi sila namamansin. Patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makalayo ang mga ito. Talagang nakapagtataka ang mga sandaling ito at kahit si Mang Andres at Mang Ernesto ay talagang napailing. Napaka-weirdo ng mga yon. Taga saan kaya sila? Tanong naman ni Mang Andres. Maaaring tao sila, maaaring hindi. Sabi naman ni Mang Ernesto at kinilabutan naman kaming lahat. Day, ako na lang ang kakain ng mga yan. Pabirong sabi naman ni Mang Andres, sabay turo sa pagkain na hinanda ni nanay at tatay. Tumawa naman kami at kinain na lamang ang mga pagkain.
Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganoong mga tao. Kakaibang kanilang dating, parang mga artistahin. Sabi naman ng aking tatay. Ganon din ako, at saka hindi man lang sila sumasagot kapag tatanungin. Sabi naman ng aking nanay. Isang araw naman bago ang libing ng aking lolo, ay marami talagang pumuntang tao para makiramay, kabilang na yung ilang mga kamag-anakan namin. May mga pumunta din na talagang hindi namin kakilala. At sabi naman ng aking nanay, baka mga kaibigan lamang ito ng aking lolo. Bandang 11:00 ng gabi ay marami pa ring mga tao, kaya hindi na kami nagkaroon ng panahon para magpahinga. Subalit sabi ko naman kay nanay at tatay, matutulog muna ako kahit 2 oras lang. At saka gigising ako ng madaling araw kasi hindi ko na kaya. Puyat na ako at pagod na pagod. Pinayagan naman nila ako kasi nandoon din naman ang ilan sa aming mga kamag-anak para tumulong sa mga gawain. At sa aking pagiga ay agad akong nakatulog kahit napakaingay sa mga sandaling iyon. Sa maniwala kayo o hindi, ay napanaginipan ko naman ng matandang lalaki na pumunta sa bahay nung umagang merong nangyari kay lolo. Meron siyang babala at sa unang pagkakataon ay narinig ko ang kanyang boses. Sabi niya wag daw akong umalis sa tabi ng kabaong ng aking lolo sapagkat may mga bisita daw kami na merong intensyon sa kanyang bangkay. Nagtanong naman daw ako kung sino-sino ang mga ito. Pero ang sabi niya, maging mapagmatsyag lamang ako at wag daw akong umalis sa tabi ng kabaong ng aking lolo hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako at hindi ko makalimutan ang panaginip na ito, kaya sinabi ko ito kay nanay at tatay. Sabi naman nila sundin ko ang sinabi ng matanda sa aking panaginip. Wala namang masama kung maniniwala, kaya sinunod ko naman ito. Magmula noong mga sandaling nagising ako, ay tumambay ako sa harap ng kabaong ng aking lolo. Hindi ako umalis doon. Dinadalhan lamang ako ng pagkain ni nanay at tatay. Bandang 3:00 ay wala ng mga bisita. Balik kami na lang ng aming mga kamag-anakan ng nandoon. At sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay merong dumating na 2 matanda. Isang lalaki at babae. At sabi nila ay makikiramay daw ang mga ito. Kaya agad naman namin silang pinapasok. Habang sila ay nakatayo sa harap ng kabaong, ay bigla namang kumalabog ang bubong ng aming bahay at nakarinig kami ng mga tunog ng ibon sa iba't ibang bahagi ng aming bakuran. Tila ba napapaligiran kami ng mga ito. Talagang nakakakilabot. Maliban dito, yung aso ng tatay ko ay tahol ng tahol. Umaangil din ito sa tuwing mapapasulyap sa 2 matanda. Tila ba meron siyang gustong iparating sa amin. Nakita ko naman ang isa kong tiya na naglagay ng walis tingting sa mga pinto ng bahay. Nang sa ganon ay malaman daw namin kung aswang nga ba ang mga ito. Hindi nagtagal ay narinig naming natumba ang mga walis na tila ba merong gumalaw sa mga ito. At dito na nagkaroon ng pagkakataon na lumabas ang 2 matanda. Hindi man lang sila nagpaalam sa amin. At bago pa man sila makalabas ng aming bakuran, ay nakarinig kami ng mga yapak sa bubungan na tila ba merong tumatakbo. Talagang natahimik kami noon sapagkat kinikilabutan kaming lahat. Pakiramdam namin ay napapaligiran kami ng mga aswang at tanging yung aso lang namin ang lumilikan ng ingay. Si tatay naman at ang ilan sa aking mga tiyo ay kumuha na ng itak at nagsimula silang mag-ikot sa buong bakuran. Pero wala naman silang nakita. Nagpuyat na lamang kami hanggang sa sumikat ang araw, gaya ng sabi ng matanda sa aking panaginip. Talagang marami kaming naranasan magmula nung ibinuro lang aking lolo. At matapos naman niyang mailibing, si tatay na ang naging tagapamahala ng sakahan
Magmula din noon ay palagi na itong nagkakasakit at palagi niyang napapanaginipan ng matandang lalaki na kapag ilalarawan niya ay tumutugma sa matanda na pumunta sa bahay nung umagang merong nangyari kay lolo. Ito rin ang matanda na aking napanaginipan nung nakaburol pa lamang ito. Hindi rin masyadong maganda ang anis sa sakahan at palagi ding inaatake ng mga daga at iba pang mga insekto. Kaya ang sabi naman ni tatay, mukhang hindi siyang karapat-dapat na magmana. Kaya sinubukan nilang ipaubaya sa kanilang bunsong kapatid. At magmula nun ay unti-unting bumalik sa dati ang sakahan. Sabi naman ng albularyong tumingin kay tatay, hindi daw gusto ng mga nakatira doon na si tatay ang maging tagapamahala sapagkat mahilig daw itong magsugal tulad ng sabo. Totoo naman po ito. Palagi rin siyang talo. Bigla ko namang naalala ang huling habilin ng aking lolo na kahit anong mangyari ay huwag daw ibenta ang sakahan. Siguro ayaw nilang si tatay ang maging tagapamahala kasi baka maibenta niya ito nang dahil sa kakasugal. Ito siguro ang dahilan. Pero mabuti naman at natigil niya ang ganitong bisyo at minsan siya rin ang nag-aasikaso ng sakahan. Sa tuwing pupunta naman ako doon ay talagang napapasabi ako na meron talagang mga nakatingin sa akin. Nararamdaman ko sila at ayon naman sa albularyo, parang isang baryo daw sila doon sa aming sakahan. Subalit, hindi nga lang namin sila nakikita sapagkat hindi nga sila normal na tao. Maraming nakatira doon at katulad natin ay namumuhay din daw sila ng payak at ayaw din nilang masira ang kanilang tirahan. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Meron pa rin naman kaming naging karanasan doon. Pero hindi tulad ng mga ito na talagang pwede sa mahaba-habang kwentuhan. Hanggang sa muli.